Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang hapon sa inyo lahat. Sino ba talaga ang mastermind sa pagkamatay ng batikang si Percy Lapid? Kung naalala nyo pa si Percy Lapid, bagamat buhay pa yung kanyang pong mga videos sa YouTube, at minsan nagpa-flash yan, dumadaan yan sa ating mga Facebook accounts. Mukhang unting-unting nabibigyan linaw mga ka-Wonder kung sino talaga ang nasa likod ng pagpaslang dito kay Percy Lapid. Alam natin na marami, sabi nga ng kanyang kapatid, nung kamag-anak, na nung namatay ito ay in-interview niya o in-interview itong kanyang kapatid na nasabi nga na mahirap, hindi sila makapagtumbok pero meron na silang nasa isip kung sino dahil nga sa dami ng mga binangga nitong si Percy Lapid. Nariyan na yung si General Bantag na binabanatan niya. Nandiyan na rin si Lito Lapid, binabanatan niya. Nandiyan na rin, of course, itong si dating Pangulong Duterte, binabanatan niya yan lagi. So, yung mga umiikot na yan, ang tanong, meron naman, alam naman ng tao na may dahilan. Kumbaga, may trigger points kung bakit siya binatay, bakit siya binaril. Kung doon sa hindi nakakailala kung sino si kung sino si Percy Lapid. Si Percy Lapid is kilala bilang Percival Mabasa, at kilala siya bilang Percy Lapid, yung kanyang YouTube channel, sa kanyang radio, yung Rapid Fire. Isa siyang batikang broadcaster at mamamahayag. Yun nga sa sinasabi nating Percy Lapid Fire. Matapang ito sa mga binubunyag niyang mga katiwalian. Itong mga lately lang, ito muna sasabihin natin. Itong mga tiwaling opisyal sa gobyerno, binabanatan niya yan mga ka-Wonder. At yung mataas na opisyal sa Bureau of Corrections, alam naman natin kung sino yung nakapwesto dyan na binabanatan niya noon. Na siya nga pinaghihinalaan mga ka-Wonder na ito raw ang mastermind sa pagpatay sa kanya. Pero may mga investigasyon o may mga opinion, ng mga taong pag pinagtahi-tahi nila yung mga argumento o yung mga sinasabi ni Percy Lapid, yung mga binabanatan niya, parang tila nagtutumbok lang to sa isang tao at yung mga yan lang daw ay mga accessory to the crime, ginamit lang, at nagkataon na binanatan din daw, kaya nung nangyari yun, doon isinisisi sa taong yun. Bagamat itong si General Bantag is fugitive from justice ngayon, pero sinasabi, he is just somewhere in the Philippines, mga ka-Wonder. At isa dyan, sa mga binabanatan niya ay mga personalidad na umano'y sangkot sa kriminalidad. So para sa hindi nakakaalam dyan, si Percy Lapid ay binaril noong October 3, 2022, pagkaupo pa lang ni PBBM that time. At yan po, mga ka-Wonder, binunyag niya lahat, itong mga pakunwari ng kabila para dito sa Marcos and eventually tatraidorin, papatalsikin nila. Yan po ang naratibo dyan, mga ka-Wonder. Panoorin natin tong isang video rito, mga ka-Wonder, na siya, si Percy Lapid, na nagsasalita at binubulgar niya itong kabila. At marami pa tayong ifa-flash dyan, mga ka-Wonder, para magkaroon tayo ng idea at hint dito sa atin, hindi natin sinasabi o inaakusahan na ito ang nagkriminal. Ito po yung mga opinion lang base sa ating pong nagagather sa YouTube, sa Facebook, sa research, sa investigasyon na nakita natin sa mainstream media at mga nasasabi dyan sa social media. Ito po yung ating pinagtatahi-tahi, para mag-lead, kumbaga sa isang investigasyon, inimbestigahan natin para matumbok natin kung sino yung mastermind. Pakinggan natin si Percy Lapid, mga ka-Wonder. Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. Yung pagmi-meeting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala raw, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven niya. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin nyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito, sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon dalawa. Bukod sa'yo,
mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng padulasyon para maproteksyonan ang kanilang sarili. O kumukuha pa nga yung ng malaking pondo, di ba? Sa education, mga kaibigan. Saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa tatay, sa nangyari sa tatay mo. Patay naman sa pamamaril ang veteranong broadcaster na si Percy Mabasa. So yan mga ka-wonder, no? Ayon sa mga nagbibigay ng opinion, yung mga YouTube channel niya, yung mga videos niya, isa yan sa mga hint, no, na nagkakatotoo na lahat yung sinasabi, no, na nag-iipon ng pondo para magamit, which is nakikita, no, at nasusuri natin na medyo may katotohanan nga mga ka-wonder, no? At nagtatahi-tahi tayo kung sino talaga ang pumatay dyan kay Percy Lapid. So paano siya pinatay? Of course, binaril siya sa kanyang sasakyan na ang modelo is Toyota Innova, no? At pinatay siya ng motorcycle riding gunman, no? Gabi yun, mga 8:30 sa bahay niya sa Las Piñas, papunta uwi siya. Yun nga, tinambangan siya at namatay siya. At ito nga si General Bantag ang itinuturo nila mga ka-wonder. Bakit? Siya kasi ang dating Director General ng Bureau ng Correction that time, ano? Na si General Bantag na itinuturing na pangunahing utak o mastermind na hindi nga pinaniniwalaan ng mga tao na yung sinasabing mastermind si Bantag sa pagpatay dyan kay Percy Lapid, no? Ayon sa investigasyon ng DOJ at NBI. Bakit siya ang tinuturo? Dahil binabatikos daw siya ni Percy Lapid. Hindi lang naman siya binabatikos ni Percy Lapid, no? Illegal ang transaction daw nitong si Bantag dyan sa New Bilibid Prison. Anomalya sa pamamahala sa Bucor, Bureau of Correction. May mga umanong malalim na galit daw laban dito kay Lapid dahil patuloy na pagbubunyag. So, sino ang mga kasabwat dyan sa pagpatay kay Lapid? So, sino yung mga kasabwat sa pagpatay dyan kay Lapid? Una, itong si Joji Gigante. Dahil isa itong inmate, mga ka-wonder, ng New Bilibid Prison. Na itinuturing din itong middleman. Ano? Siya yung middleman dyan. At siya raw yung nag-uugnay sa utos mula dun sa itaas papunta rin sa gunman. So, siya nga yung middle, kaya nga nasa gitna. No? At isa pa itong si Joel Escorial, no? Na tinatawag na tunay na gunman na bumaril kay Percy Lapid. Ito nga sa picture, no? Na nadakip siya. Sumuko ito sa otoridad. No? Umamin siya na siya ang pumatay kapalit sa pera, sa pagbayad. No? At isa pa dyan, itong si Rover Nacional, isa ring inmate, mga ka-wonder. Kaya ngayon paggamit dyan sa mga inmate na yan, gasgas na yan. Na sinasabi nga nitong isang DDS vlogger na isang inmate, isang convict, pagbibintangan nyo, paghihinalaan mo, ayan nga ang ginagamit sa paggawa ng dirty laundry. No? So itong si National naman, isa ring inmate na tumulong sa pagplano at pag-facilitate ng krimen. At meron ding susi sa mga controversial na isang susi na saksi. At ang saksi ay si Jonas Amante, isang inmate middleman ulit. Ano? Unang middleman ito, mga ka-wonder. Namatay ito. Yung mga bibig na nagsisiwalat ng mga witnesses, pinapatay. Namatay ito sa loob ng New Bilibid Prison. Ang kinamatay daw ay cardiac arrest. Pero, sabi ron sa investigasyon, nag-aalinlangan sila. Dahil alam natin na critical ang sitwasyon nitong si Amante. Kaya pinalabas lang na cardiac arrest. No? Ilang araw lang matapos madawit sa kaso, bigla siyang namatay. Very untimely ba yon? Or very timely? Na talagang intentional at pinalabas na cardiac arrest. So ang pagkamatay ni Amante ay lalo nagpatibay ng hinala laban sa opisyal ng Bucor. Kawawa ito si Bantag. Ano? Kung ito man talaga ang mastermind, dapat magdusa siya. Kung hindi, lalo siyang nagiging diin at fall guy. So yung kasalukuyang kaso na yan, may warrant of arrest dito kay Bantag. No? At ito nga ay fugitive from justice. Meron din mga ka-wonder na nagbibigay dito ng patotoo. Kagaya nitong si Pebbles na dating ang DDS na nasa loob yan mismo. Basahin natin mga ka-wonder. Sabi niya, kung gusto nyo malaman ang nangyari kay Cap Percy, hulihin nyo si Bato. O bakit si Bato? Si Bato that time, no, is pasenador na. Kailan ba siya naging senador? Naging senador itong si Bato de la Rosa noong 2019, no, June 30, no, sa part siya ng 18th Congress. May punto ba si Pebbles?
may laman yung kanyang sinasabi, mga ka-wonder. At hindi lang yan si Bato na pinahanap para daw malaman yung kamatayan nitong si Percy Lapid. Kundi, kung damay ang INC, anong masasabi ng INC? Maniniwala pa din ba kayo kay Eduardo? Nililink niya ito, mga ka-wonder, itong INC. Itong INC, no, makulay itong religious group na ito. Na sinasabi nga ng iba, no? Ako, wala akong sinasabi o dinibigyan diin dyan. Ito po'y base sa mga opinion na nababasa natin. Na ito raw ay miyembro ng sindikato, ito raw ay kulto, no? Tayo kasi hindi tayo makakapagbigay ng ating sariling judgment dyan, opinion, unless ito ay mapatunayan. Kaya tama lang na imbestigahan, mga ka-wonder, no? Sabi ni Pebbles, kung gusto niyo malaman nangyari kay Percy, hanapin si Bato. Bakit? Sino ba ang nag-uugnay kay Bato? Ito pa isang video, mga ka-wonder. Panoorin natin itong sinabi niya ng isang kilalang tao. Kilala to, mga ka-wonder. At malalaman nyo, no, na pagpatahi-tahiin natin kung sino ba ang totoong mastermind. Wala tayong again sinasabi kung sino, ha. Ito ay base sa pagtahi-tahi mula sa bibig nung mga personalidad na may sariling opinyon, na may rational na kaisipan din at logical, no? At ito po yung mga opinion nila. Ano masasabi nyo nung during ng Duterte's time, nalaman niya na mayroong korupsyon sa DPWH pero wala siyang ginawa action? Wala Digong, hindot ka. Ikaw ang nagpapatay kay paring Percy Lapid. Ikaw ang nagpapatay kay paring Percy Lapid. Anong tawag sa'yo ni paring Percy sa broadcast niya? Demonyo. Demonyo. Yan po si Abner Apwang, ano? Na isang bounty hunter dati. So, ang tapang na sinabi niya, na si Digong daw ang nagpapatay dyan kay Percy Lapid. Na yan din ang iniisip ng iba. Na tinutumbok din nila na maaring yan ang tunay na mastermind. You know? Wala po tayong sinasabi na yan talaga ang mastermind. Kasi itong si Bantag ang siyang inimbestigahan at talagang inisip na mastermind. Si Digong daw ay tinuturo lang nila na maaring pinaka-mastermind. Kasi bakit? Wala rin siyang tigil o humpay na binabanatan nitong si Percy Lapid. No, grabe ang banat sa kanya. Tinatawag siyang degonyo, no, tinatawag siyang sinungaling, manloloko, mambubudol. Araw-araw po yan na bombarding halos. Kaya nagkakaroon ng hint yung tao, hindi kaya si Digong din ang pinaka-mastermind niyan? At sabi nga ni Abner, HINDOT ka. Pinapatay mo si Percy Lapid. So yan po yung mga kung pagtatahi-tahiin natin, mga ka-wonder, ano. Unless mahuli itong si Bantag, no, at kumanta siya at sabihin kung sino, bakit siya nagtatago at hindi siya talaga nagpapakita? Ito kaya ay tinatakot? Ito kaya ay mastermind talaga? Well, hindi natin alam hanggat sa hindi pa totally naiimbestigahan yan. Kasi siya nga ay fugitive from justice at nagtatatakas pa, mga ka-wonder. At sama na rin natin sa usapan natin, mga ka-wonder, itong si Madriaga, Ramil Madriaga, na siyang idinideny ni Sara na hindi niya raw kilala. Labi tuloy nagagalit, no? At pinagtatawanan na siya. Natitira nga lang talagang mga tanga itong mga DDS trolls at mga DDS supporters niya. Kitang-kita naman, no, sa mga video na yan na hindi po yan edited, no? At talagang yan ay real photos or scenarios ng kanilang pag-uusap, no? Via Zoom or Messenger, no? Yan, makikita po natin na nag-uusap sila noon pa. At ito namang mga iba na dinedebunk yung sinasabing kaklase daw ni Madriaga, itong si Sara, basahin nyo mabuti yung kanyang affidavit. Hindi sinasabi ni Madriaga na classmate niya si Sara. Ang sinabi niya ron, nag-organize siya, no, yung mga dating kaklase ni Sara diyan sa San Sebastian ba yan? No, para sa isang organization or isang event or whatever, siya lang ang nag-organize na kung saan doon din siya nag-aral dati. Ang pagkakaalam ko, ayon sa sabi rin ng mga reports, ito raw ay nag-aral din ng law, ngunit hindi naman daw bar passer, parang gano'n. So ang tanong, bakit itong si Madriaga ay talagang mabenta yung kanyang sworn affidavit? Una, siya mismo nagsulat niyan. Hindi yan ginawa ng iba. Hindi yan yung script kagaya nitong nila Morales, no? Nila itong Guteza. Ito po ay kanya mismong sinulat. At isa pa, yung gray area na kung saan hindi masagot-sagot ni Sara, nandoon kay Madriaga.
At yung cellphone niya nga, nandoon daw sa mga cellphones niya. Ibig sabihin marami siyang cellphones. Kasi itong si Madriaga, mahilig daw itong mag-picture, mahilig daw itong mag-document. Kaya nandoon lahat yung kanyang cellphone na sinasabi nga, parang kung di ako nagkakamali, pinapakuha ni Harry Roque. No? Kung di ako nagkakamali, yung kanyang cellphone para daw ma-screen. Baka mamaya i-delete lang yung mga records doon. Kaya hindi raw siya pumayag, hindi niya sinabi. No? Parang hindi niya sinabi yung cellphone niya or whatever. So, naka-preserve pa yung cellphone na yan. At doon malalaman yung mga kasagutan dyan sa Confidential and Intelligence Fund ni Sara Duterte, mga ka-wonder. Napilit nga nilang dinedebunk. No? Nasabi nga itong 1 billion, kung hindi ako nagkakamali, na kumasya raw sa sasakyan, hindi raw kasya sa sasakyan. Sabi nitong itong mga ibang content creators, no? Nakita niyo na ba yung 1 billion na pinakita natin dun sa dito sa video na to. Ito. Yan ang 1 billion. Sa tingin nyo, hindi ka kasya sa sasakyan yan. Depende sa sasakyan siguro, ang dala mo, mini ka, baka mahirapan ka. Pero kung ang dala mo naman, yung mga sasakyan na malalaki, kahit sabihin mo siguro sa Innova, I think it would fit, no? O sa mga sasakyan na Honda, kahit sabihin mong kotse. Kasi bakit? Pwede mong ilagay yung iba sa harap mo. Pwede mong ilagay yung iba dun sa ibaba. Yung iba naman nakapatong dun sa upuan. At yung iba dun sa compartment, sa tingin mo hindi ka kasya yun. No? So, may possibility na magkasya siya. So, ang hirap kasi dyan, itong witness na tanging hope para makita yung kasagutan, dinidiscredit pa nitong ibang content creators. No, wag na kayo magsalita, kaya tuloy kayo na pagsasabihan na feeling analyst kayo at lawyers Hindi naman kayo lawyers, ano? Kaya wag tayong mag-interrupt at mag-feed, magkaroon tayo ng trial by publicity, no? Kumbaga, magbigay kayo ng facts nyo, opinion nyo na hindi kayo makakapagpasira ng moral o kaisipan o hope ng tao. Kasi hindi natin maintindihan. Sala sa init, sala sa lamig. Minsan, kampi dun sa kaaway, galit sa kaaway. Tapos, minsan, nasa gitna. Minsan, parang pumapanig. Hindi natin maintindihan kung ano talagang inyong prinsipyo. Kaya kung hindi tayo makakatulong, instead na yung mga kaso na yan na pinapagulong sa tamang venue, yung korte, no? At ito nga ilalabas yan kung siya po iimbestigahan siya sa Senado, hayaan natin gumulong. Huwag na tayo mag-feed yung mga prejudgment natin. No? So yan mga ka-wonder, hanggat hindi natatapos, hanggat hindi nahuhuli ito si Bantag, na maaring susi, kung hindi siya ang mastermind, magtuturo ito sa pinaka-mastermind na alam na natin na ang dugong yan ay mahilig magpapatay, magpatahimik, kagaya nitong isang middleman, itong si Crisanto June Villamor Jr. No? Ito ayon sa forensic investigation, ayon sa pag-iimbestiga ng isang forensic investigator na si Dr. Raquel Fortun, no? Isa siyang forensic pathologist na inimbestigahan niya o sinuri niya itong si Villamor na tinatawag na alleged middleman din sa pagpatay kay Percy Lapid, na sinabi raw ito ay namatay, no, in a natural death, pero sabi niya based sa kanyang investigasyon ito ay namatay ng asphyxia o hindi nakahinga. Kasi inimbestigahan niya, maaring nilagyan ito ng supot sa ulo at namatay, pinatay mga ka-wonder. So mag-iingat, nakakatakot, ano? Kaya nga siguro lumabas na itong mga ibang natatakot dyan, no? Ng mga pinaghihinalaan noon, kumakanta na lang sila o minsan tinatakot sila. At maging itong si Madriaga na ang pagkakarinig natin, itinatakot na siya, kaya siya ay nagsalita na para sa kanyang buhay mga ka-wonder. At hindi naman siya natatakot dahil kasama niya yung mga co-accused niya dun sa kulungan sa loob ng BJMP na sinasabi nga rin daw na merong intel na babae dun si Sara na sana bantayan at ingatan. Dahil daw may nababalita tayo ayon dito kay Pebbles at ayon din kay Ex-Secretary Gadon na maaring patayin ito sa pamagitan ng lason at ng riot. No? Kaya ingat-ingat sa ating pong natitirang witness. Kasi pag yan nawala, tagilid-tagilid na naman tayo, mahirapan na naman. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Baka meron kayong saloobin na gusto nyong ibahagi at mabasa natin. And give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And of course, please share this video
para malaman nila na pinag-usapan natin at nagpupunto o naghahatid na tayo doon sa tunay na mastermind, kung hindi si Bantag. At don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.